Transportasyon, kultura, hanap buhay. Naging sandigan ng mga ordinaryong Pilipino bilang pangunahin at pinaka-accessible na moda ng transportasyon sa bansa. Ang kanilang makukulay at kakaibang mga anyo na nagpapakita ng mayaman at mayabong na kultura ng Pilipinas. At sa bansa kung saan limitado lamang ang trabaho at oportunidad para sa lahat, ito ang nagbigay ng hanap buhay sa mamamayang Pilipino. Sila ang mga hari ng kalsada, ang tradisyonal na jeepneys. Ngunit ngayong mayroon ng programa tungkol sa modernisasyon at phase-out, tila nalalapit na ang tuluyang pagpreno ng kanilang pamamasada. Ako si Rolando Angeles at nasa 22 years nang namamasada. Ako si Romeo Santiago. Yung hanap buhay ko na ito matagal na. Binata pa ako. Ako po siguro akong Reggie Manlapid. Kadakalumpit Bulacan. Halos 25 years na rin po akong bumabiyay. Nagsimulang gumulong ang Public Utility Vehicle Modernization o PUVM program nang maglabas ang Department of Transportation noong June 19, 2017 ng Department Order No. 2017-011 o ang Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of Public Road Transportation Services and Franchise Issuance na tinatawag ding Omnibus Franchising Guidelines. Ayon sa DOTR, layunin ng programa na i-transform ang lahat ng uri ng public utility vehicles at ang kabuuang public transport system sa bansa upang ito ay maging more dignified, humane, and on par with global standards. Bagamat hindi lamang nakasentro sa jeepneys ang PUVM program, isa ang mga jeepney drivers sa labis na maaapektuhan ng programa. Yung mga press statement na yan ng LTFRB, napakaganda lang pakinggan. Pero trap sa amin yan. Ang lahat ng drivers ng tradisyonal na jeepney ay kinakailangang sumali sa mga kooperatiba na magbibigay daan sa kanila upang makakuha ng loans na makakatulong upang makabili ng mga modern jeepneys na nagkakahalaga ng tinatayang higit 2 milyong piso. Ito ang labis na tinututulan ng mga samahan ng jeepney drivers sa bansa. Ang tuluyang pagmodernisa sa nakasanayang biyahe sa kalsada. Ang gusto nilang mangyari, sumapi kami sa kooperatiba, na pag nakuha nila yung prangkisa namin, hindi na po kami single operator. Wala na kami magiging karapatan sa unit namin. Sila na yung hahawak sa amin. Yun po ang marin namin tinututulan. Kaya kahit ano po ang mangyari, hindi po kami sasama dyan sa kooperatiba na yun. Sa totoo lang, sa umpisa pa lang hindi na kami makakapaglabas ng modern jet sa halaga na yun. Paano kami makakapaglabas ng modern jet sa halaga na yun? Mangungutang kami sa bangko? Pautangin ba kami ng bangko? Ng gano'ng kalaking halaga? 2.8 tapos plus interest baka umabot ng 3.8. Kung titignan mo, alamin mo yung mga negative side ng programa, napakapangit. Sabi nga nung isang nag-comment dun sa isang post ko, love story ang umpisa, pero ang ending horror. Ngayong taon, matatanda ang ilang beses nang nagsagawa ng transport strike ang Manibela at iba pang mga transport groups bilang panawagan sa pagsuspinde ng nasabing modernization program. Dahil dito, muling iniusad ng pamahalaan ang nasabing deadline para sa consolidation ng drivers sa kooperatiba hanggang sa katapusan ng Disyembre ngayong taon. Ngayong wala ng isang buwan bago ang nasabing deadline, nalalapit na nga ba ang last trip ng mga hari ng kalsada? Bakit nila sinasabing hindi roadworthy yung aming mga jeep? Bakit po kaya? Kami po, nagpaparehistro po kami sa LTO, dumadaan po kami sa inspection. Gustuin man namin sumunod, hindi naman po namin kaya yan. Paano naman po namin kakayanin yung 2.8 million na yan? Paulit-ulit po namin tinututulan, no to jeepney phase out, no to consolidation. Huwag po nilang ipilit sa amin yan. Ayon sa LTFRB, ang mga driver na hindi makasasali sa kooperatiba hanggang sa ibinigay nilang deadline ay hindi na maaaring makabiyahe pa. Napakasimple ng inihiling namin. Yung mga nag-modernize na yan, okay, understood na yan, nandyan na sila. Hayaan na natin sila. Pero kami na mga lumalaban na ayaw sa consolidation, ayaw sa co-op, hayaan nyo kami. Diba?
Pwede naman kami mag-modernize individually. Bakit kailangan nyo kaming pagsama-samahin pa? Panawagan po namin sa gobyerno, unawain nila kami. Ayaw naming mabaon sa utang, ayaw naming maging rason nito para maghirap lalo yung pamilya namin sa pagbabayad ng nasabing pautang na yan. Dahil yan po, hindi po namin kaya. Nasa 60% ng driver ang kasali sa kooperatiba ayon sa LTFRB at inaasahang madaragdagan pa ito mula 80 hanggang 90% sa katapusan ng taon. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang susunod na hakbang para sa Jeepney Modernization Program, ngunit patuloy ang panawagan ng mga tsuper para sa tuluyang pagbasura nito. Una sa balita, una para sa bayan. Ito po si Sheila Natividad ng The Spearhead.